Boss, naroon na ang Lin Family Village. Ang bagong biniling pabrika ng tsokolate. Nandyan lang. May balita na ba kay Tangtang? Wala pa. Ipagpatuloy ang paghahanap. Opo. Tangtang, naghanap ako sa'yo ng 10 taon. Binili ko pa ang paborito mong brand ng tsokolate. Pero ikaw, nasaan ka na ba talaga? Ma'am. Sinabi ni boss na hintayin mo siya rito. Darating siya kaagad. Salamat. Kuya Awu. Kuya Awu, anong nangyari sa'yo? Okay lang ako, pero wala akong pera pambili ng tiket. Ito na lang ang tsokolate ko. Pwede ba akong makinig sa dula mo? Kuya Awu, hindi na ako makakanta para sa'yo, Kuya Awu. Kuya Awu, kamusta ka na sa mahabang panahon? Magkikita pa kaya tayo? Itong pito. Inihip ko ito ng napakaraming beses. Pero, Hindi ka na muling nagpakita. Itong kasuotang pangdula. Kuya Awu. Magandang gabi po, Iye. Eyi, ang headdress para sa maliit na kasuotang pang-entablado ay tapos na. Maaari po ba ninyong suriin? Dalhin mo ako sa entablado. Giye. Ngayon ang unang araw ng kasal ninyo ng inyong asawa. Naghihintay po kayo ng inyong asawa sa pabrika. Sino ang nag-utos sa inyo na tawagin siyang asawa kung hindi lang para mabili ang pabrikang ito? Sasang-ayon ba ako sa walang galang na kahilingan ng pamilya Lin? One. Sasang-ayon ba ako? Isa lang siyang dagdag o bonus. Kapag hinog na ang panahon, paaalisin ko siya. Huwag mo na siyang pansinin. Ito ang pinakamamahal na kasuotang pang-entablado ni Kuya Junhan. Nasira ito ng isang babae. Tingnan natin kung paano ka pa makakapasok sa pamilya Ye. Ang posisyon bilang ginang Ye ay dapat akin lang. Kuya Junhan, Anong ginagawa mo rito? kanina ko lang nakita pumasok ang ginang sa teatro. Sinisikap ko sanang pigilan siya. Anong sinabi mo? Sinabi ko na ang teatrong ito ay binili ko para kay Tangtang. Walang sino mang pinapapasok. Sino ang nagpapasok sa kanya? Kuya Junhan, natatakot lang ako na baka hindi alam ng ginang ang mga patakaran at galawin niya ang maliit na kasuotang iyon. Wala na akong ibang alam. Tangtang, Anong ginagawa mo? Ikaw ang may gawa nito. Sino ang nag-utos sa iyo na hawakan ito? Saan ka kumukuha ng lakas ng loob? Akala mo ba dahil napangasawa mo ako, ay magagawa mo na ang lahat ng gusto mo? Anong klaseng tao ka? Ang lakas ng loob mong sirain ang pinakamamahal kong bagay. Pababayaran ko ito sa iyo? Nang paulit-ulit? Sir, kumalma po kayo. Baka naman po inosente ang misis. Hindi pa po oras para makipag-away sa pamilya Lin. Sino ang nagpasok sa kanya? Lumabas ka. Kuya Junhan, asawa po ninyo ang misis. Kung gusto niyang pumasok, wala kaming magagawa. Misis, huwag mong isipin na dahil hindi ka nagsasalita ay maaari mo na akong pagbintangan. Malinaw kong nakita na ikaw mismo ang pumasok. Totoo ba ito? Kiao Yaru. Kuya Junhan,
Ilang taon na po akong nasa tabi ninyo, paano ko kayo lolokohin? At narinig ko sa mga tauhan na si Don Lin ay palaging nagtatanong tungkol sa hilig ninyong magpunta sa teatro. Baka gusto lang niyang makasama kayo ng kayong dalawa lang. Kaya nagpa siyang pumunta rito ng kusa. Hindi ko kailanman naisip iyon. Hindi ako. Umalis ka! Boss, sinuri ko ang entablado. Wala akong nakitang anumang patalim doon. Baka nga walang kasalanan ng misis. At ang mga bantay sa entablado, sabi nila, hindi nila nakita ang misis. Kung hindi kayo sapat ang kakayahan, palitan kayo. Paalisin ang lahat ng bantay sa entablado. Boss, wala kaming kasalanan. At sabihin mo kay Zheng Tian, ang teatro, hindi pa papasukin ang sino man. Kung may papasukin pa kayo, hindi ko kayo palalampasin. Opo. Dalhin siya sa ospital. Misis. Xiao Yaru, Kuya Junhan, ikaw ang nagpapasok kay Lin Qing'en, di ba? hindi ako. Xiao Yaru, kapag nalaman kong may kinalaman ka dito, alam mo ang magagawa ko. Opo. Umalis ka. Tangtang, pasensya na. Ang huling bagay na iniwan mo sa akin, hindi ko rin napangalagaan. Boss, nakahanda na ang handaan para sa kaarawan ni Tangtang. Gaya ng dati ang lahat ng preparasyon. Boss, itong 7. Hindi 7 ni Tangtang yan. Ako ang gumawa niyan. Ito ang 7 na ginawa ko para kay Tangtang. Walang katulad sa buong mundo. Ang tunog ng 7 na yon ay para lang kay Tangtang. Hindi ko yon malilimutan kailanman. Umalis na tayo. Kuya Awo, sabi mo, kapag hinihipan ko ang 7, lalabas ka. Pero magkikita pa kaya talaga tayo? Tangtang, miss na kita? Mag-ingat ka. Ang koronang prinsesa na ito ay idinisenyo mismo ni Ie para kay Binibining Tangtang. Noong nakaraan, may isang gumalaw lang ng dahan-dahan. Pinatalsik agad ni Ie. Gusto mo bang mamatay? Talagang tinutulungan ako ng langit. Tingnan mo, si Ji, alam niyang birthday mo, kaya espesyal niyang ginawa ito para sa iyo. Hindi ko inakala, magaling ka pala, munting babae, hindi na sayang ang mukha mo. Sa birthday party mamaya, isuot mo ito, mag-ayos-ayos ka ng mabuti. Sikapin mong ngayong gabi, makapag-asawa ka na kay Ji. Hindi ito galing sa kanya. Hindi ko ito isusuot. Ano ang sinasabi mo? Mukhang gusto mo na namang masaktan. Iniisip mo na naman ang nobyo mo, di ba? Para di ka makapag-ingay. Para di ka makapagkamali. Babae, makinig kang mabuti sa akin. Matagal bago nakipag-ugnayan ang pamilya natin sa pamilya Ye. Kung sasabotahehin mo ang plano ko, babaliin ko ang mga binti mo. Alice. Mag-ayos kang mabuti. Ang daling lokohin ng babaeng ito. Ngayon, tapos ka na, munting babae. Tangtang, 22 mo ng kaarawan ngayon. Maligayang kaarawan. Narito na ang birthday celebrant. Paumanhin, pinaghintay ko kayo. Narito na ang birthday celebrant.
Tangtang maligayang kaarawan. Salamat Kuya Awu. Paumanhin, Tangtang. Wala akong pera para bumili ng pinakamagandang korona para sa'yo. Kapag lumaki na ako at nagkapera, bibilhan kita ng pinakamagandang korona. Sige. Tangtang. Sa wakas, nakabalik ka na. Ibinigay mo sa akin. Salamat. Ikaw pala? Sino ang nag-utos sa iyong hawakang ito? Saan ka kumuha ng lakas ng loob? Lin Chingen, hindi ka ba nakakaintindi ng sinasabi ng tao hanggang sa't inaabot mo ang limitasyon ko? Akala mo ba hindi kita kayang saktan? Ang koronang ito ay ibinigay mo sa akin. Ano ang ibig sabihin nito? Akala mo ba ako ang nagbigay sa iyo nito? Ano ka ba? Akala mo ba ikaw ang babaeng Panginoon ng pamilya, Ye? Karapat-dapat ka ba? Ulitin ko, ikaw ay libreng kasama sa pagbili ko sa pabrikang ito. Alam mo ba ang ibig sabihin ng libre? Lahat ng tao sa aming pamilyang Ye ay mas mahalaga kaysa sa iyo. Ikaw ay hindi katumbas ng kahit isang sentimo. Kuya Junhan, talagang wala sa lugar. Isang babaeng walang respeto. Nangahas pang saktan si Kuya Junhan. Kuya Junhan, Jiye. Jiye, pakihinahon po. Kasalanan ko ito. Hindi ko siya masyadong pinagbawalan. Ganito na lang. Papaluin ko siyang magmakaawa sa inyo. Magmamakaawa siya ng tawad. Lumuhod. Ikaw na babae. Ayaw mo na bang mabuhay? Nangahas kang magalit kay Jiye? Magmakaawa ka kay Jiye. Hanggang sa masiyahan siya. Magsumbong. Magsumbong ka sa akin. Magsumbong. Tama na. Ayaw ko nang makita siya. Opo, Jiye. Huwag po kayong mag-alala. Sisiguraduhin kong pag-iisipan niya itong mabuti. Sayang naman ang ganda at katawan mo. Ni hindi mo pa kayang kontrolin ang isang lalaki at nagagawa mo pang makipagtalo sa akin? Sa tingin ko, nitong mga nakaraang araw, Masyado kang naging komportable. Kailangan kitang turuan ng leksyon at patatagin ang mga alituntunin ng aming pamilya. Nanay, sa sitwasyon ngayon, mukhang ayaw na rin ni Ginoong Ye sa babaeng ito. Bakit hindi na lang siya ibigay sa akin? Maghanda tayo ng bitag para sa kanya, sakaling mabuntis siya. Magagamit natin yun para ikulong si Ginoong Ye. Sa hinaharap, baka maging sa angkan ng Ye. nasaan ang pito ko? Dabaw. Matalino ka nga ngayon? Si? Ang taong ito, naiwan na sa iyo. Tapusin mo ng maaga. Giliw. Halika na. Nightclub. Mukhang hindi na maaayos ang koronang ito. Ito ay... Tangtang, anong ginagawa mo? Kami ito. Gusto ni Tangtang na magkasama kay Kuya Awu habang buhay, hindi maghihiwalay. Tangtang. Kaya ba? Si Lin Ching-en ay si Tangtang?
Babae, huminto ka. Babae, tumakbo ka pa, tumakbo ka pa. Sasabihin ko sa'yo. Ngayong gabi, walang sino man ang sasaklolo sa'yo. Mabuti pang sumunod ka na lang. Para hindi ka mahirapan. Lin Cheng-en, Ikaw na babae. lihim kang nakikipag-usap kay Kuya Junhan at nakikipaglaro sa kanyang kapatid at ganito pa ang laro nyo. Anak ko, Dabaw. Dabaw, bumangon ka. Bakit ka naging ganito? Bakit ang daming dugo? Lin Shengan, pinakain at inalagaan kita ng maayos. Sa loob ng napakaraming taon, ganito ang pagtutumbas mo sa akin? Kahit hindi mo siya tunay na kapatid. Pero, paano mo nagawa? Ang ganitong karumal-dumal at masamang bagay? Paano na lang ako mamuhay pagkatapos nito? Sign. Wala akong ginawa. Maniwala ka sa akin. Sign. Siya ang nanakit sa akin. Sign. Nagtanggol lang ako. Maniwala ka sa akin. Ano ang sinasabi mo? Mga tauhan, dakpin siya. Opo. Boss Ye, Kuya Junhan, hello, Yunhan. May nahanap akong clue tungkol kay Tang Tang. Nasa Dijing siya. Kailan ka babalik? Sige, uuwi na ako kaagad. Nababaliw na talaga ako. Naakala ko pa na itong babaeng ito ay si Tang Tang. Kuya Junhan, babalik ka na sa Dijing, di ba? Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Naturuan ang babaeng ito. Hindi masisira ang reputasyon mo. Bahala ka, Zheng Tian. Ihanda ang sasakyan. Babalik tayo sa Dijing. Lin Cheng-en, gagawin kitang hindi mabuhay ng maayos at hindi rin mamatay ng maayos. Putang ina mo. Manager Chow, ayos ka lang ba? Ano pang mga parusa ang meron sa inyong baryo? Ilabas ninyong lahat. Si Lin King-en ay hindi sumusunod sa pagiging mabuting asawa. Ayon sa batas ng angkan, dapat siyang parusahan ng Sky Lantern. Sunugin siya. Tama, tama nga. Nako, Sky Lantern. Sunugin sila. Aray, mukhang hindi pwede ito Manager Chow. Umalis ka dyan. Maganda ito. Ang babaeng ito, ang eksena ng kanyang pagkakasunog, ay tiyak na napakaganda. Akala mo ba makakatakas ka pa? Kasalanan mo yan dahil wala kang mata? At pinilit mong agawin sa akin si Kuya Junhan. Nararapat lang sa'yo ito. Hulaan mo? May darating kaya para iligtas ka? Sky Lantern. Sunugin siya. Sky Lantern. Sunugin siya. Sky Lantern. Sunugin siya. Sky Lantern. Sunugin siya. Sky Lantern. Lin Chingen. Ipinagwalang bahala mo ang batas ng angkan, nagkalat habang may asawa, at balak mong saktan ang iyong nakababatang kapatid. Ngayon, ayon sa batas ng angkan, hahatulan kita ng parusang Sky Lantern. Ako na.
Tangtang, kung natatakot ka, hihipan mo lang ang whistling, tiyak na agad-agad na darating si Awo para protektahan ka. Kuya Awu, ito na marahil. Ang huling pagkakataon na hihipan ko ito sa buhay ko. Ngayong pagkakataon, darating ka ba? Malapit ka nang mamatay. Naglalaro ka pa ng mga trick. Anong gusto mo? Sino ang gusto mong tawagin para iligtas ka? Si Kuya Junhan ba? Alam mo, bumaba na sa bundok si Kuya Junhan. Sa isip niya, ikaw ay isang taong mas mababa pa sa isang babae. Wala siyang pakialam sa'yo. Gapusin ninyo siya para sa akin. Walang nakita naman sa lugar na ito, Chief. Kun. Hindi mo ba narinig ang sipol? Nasa loob ng kuta si Tangtang. Magpatuloy kayong maghanap. Lin Xing'en. Sabihin mo ang totoo. Ang paglalagay ng parol sa langit na ito, hindi ko pa ito nasubukan. Sabi nila, sa sandaling sumabog ang rebentador sa'yo, ang gasolina sa katawan mo ay agad na magliyab. Hindi titigil hanggang sa ikaw ay maging uling. Hoy, ang mga taong katulad ninyo, hindi ba't ang iba pang pandaman ninyo ay sobrang sensitibo? Kung gayon, maramdaman mo ng dahan-dahan. Pumunta ka sa impyerno. Tangtang, tumigil ka! Hindi alintana kung ikaw si Tangtang o hindi. Ngayong gabi, ipagtatanggol kita ng buo. Kanino bang ideya ito? Lumabas ka! Walang aamin ano? Zeng, Tian. Baliin ninyo ang mga binti nila. Ipagpaumanhin mo po, bossy. Si Manager Kiao ang nag-utos sa amin. Siya rin ang nagpapaningas ng apoy. Wala kaming kinalaman. Tumahimik ka. Ito ang batas ng inyong Lin Family Village. Si Lin Xing'en ang unang lumabag sa alituntunin. Karapat dapat siyang mamatay. Ako'y sumunod lang sa agos. Shili, Ikaw ang nagpaningas nito? Junhan Gege! Junhan Gege! Para lang ito sa kabutihan mo. Pero, Yamang mahilig ka palang magparikit ng ilaw sa langit? Pagbibigyan kita. Gapusin ninyo siya. Hayaan mong maramdaman niya ng husto. Junhan, ayoko na. Nagkamali ako. Ayoko ng parusang pagliliyab. Si Junhan ay kay Lin Xing'en. Siya ang unang lumabag sa hangganan. Alam mo naman yan lahat. At sinusunod ko lang ang mga alituntunin ng Lin Village. Ako rin ay walang kasalanan. Ginoong Ye. Totoo namang nasa batas ng nayon ang parusang pagliliyab. Ngunit kung paparusahan ba o hindi nakasalalay pa rin sa kagustuhan ng asawa, ang bagay na ito ay dapat sana hinintay ang inyong pagbabalik bago pinagpasyahan. Tumahimik ka. Sabi mo? Wala? Eh di wala. Naniniwala ako sa'yo. Yunhan. Ang asawa ko, si Ye Junhan, ay basta-basta mo lang nalalapastanganin. Kapag may isa pang salita kang lumabas sa bibig mo, pupulutin ko ang dila mo at ipapakain sa aso. Hatakin niyo ang babaeng ito palayo. Ang bawat paghihirap na dinanas ng aking asawa ay mararanasan mo rin ng walang kulang. Yunhan,
Zheng Tian, tipunin ang mga ebidensya. Ang mga mangmang na ito na walang pakundangan sa buhay, ikulong nyo sa bilangguan. At huwag nang pakawalan, kailanman. Opo. Ginoong Ye, magkamag-anak tayo sa kasal. Nakikiusap ako sa'yo. Isipin mo, ako ang inaamang ni Lin Ching-en. Patawarin mo ako, Ginoong Ye. Huwag mong isiping hindi ko alam ang mga ginawa mo. Ikaw? Ang karapat-dapat na maiugnay sa kanya? Zheng Tian, bilisan mo pa! Lin Chingen, walang pahintulot mula sa akin. Hindi kita papayagang mamatay. Awu, Anong sinabi mo? Gising ka na, Lin Chingen. Huwag kang matakot, okay ka na. Tingnan mo, nasa ospital tayo ngayon. ikaw ang sumagip sa akin? Salamat. Ikaw ang asawa ko. Ako ang hindi nag-alaga ng maayos sa'yo. Ang dapat humingi ng paumanhin ay ako. Hindi pa nagagamot ang sugat mo. Tutulungan kita. Ano yung hawak mo? May pito ka ba? Ikaw ba yung umihip ng pito kagabi? Nasa kamay mo ba yun ngayon? Patingin nga. Huwag kang matakot. Baka naman, ikaw ba ang aking Kuya Wu? Boss. May mahalagang tawag para sa'yo. Ipagpaliban mo muna. Boss, sige ang gu, ang matawag. Gu, 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 gu. Magpahinga ka muna. Pupuntahan kita mamayang gabi. Junhan, anong ginagawa mo? Bakit ngayon ka lang sumagot? Parang nahanap ko na. Nasa Menghua Theater na si Tang Tang. Ilang araw na siyang naghihintay doon. Kailan ka ba talaga uuwi? Anong sinabi mo? Sigurado ka bang si Tang Tang yon? Tinanong ko siya tungkol sa inyong dalawa noong nasa Wang Village pa kayo. Nasagot naman niya lahat. Kapatid ko si Tang Tang sa dugo. Manloloko ba ako sa'yo? Nagmamadali pa siyang umalis ng bansa. Uuwi ka ba o hindi? Uuwi na ako ngayon din. Huwag mo siyang papayagang umalis. Boss. Kung aalis ka, paano naman si Mrs.? Kung siya nga talaga si Tang Tang, sa loob ng napakaraming taon, imposibleng hindi siya bumalik sa Menghua Theater. Siguro nagkataon lang. Zheng Tian, tulungan mo ako sa isang bagay. Kuya Wu, ikaw ba talaga si Ye Junhan? Mrs. Ye. Si Mr. Ye po, sasamahan ko po kayong umuwi. Hindi niyo po alam, nitong mga nakaraang araw, si Mr. Ye. Hindi halos nakatulog para alagaan kayo. Usap-usapan na yan sa buong ospital. Napakaswerte niyo po sa asawa. Salamat. Sana'y maging masaya kayong dalawa. Hindi ba dumating si Ye Junhan? May urgent na bagay si President Ye. Maaga na pong bumalik sa Dijing. Ma'am, ipinabigay po ito sa inyo ni President Ye. Mali yata ang pagkakaintindi mo, Secretary Zheng. Pasensya na po, ma'am. Ipinaabot po sa inyo ni President Ye na ang kasal ninyo ay negosyo lamang. Wala siyang nararamdaman para sa inyo. Pero dahil naging mag-asawa kayo bilang kompensasyon, handang ibigay sa inyo ang 20 milyong piso.
Pakiusap, pirmahan niyo po ito agad. Ma'am, patawarin niyo po ako sa pagiging bastos. May iba pong taong mahal, si President Ye. Hindi po siya ang tamang tao para sa inyo. Ma'am, mas mabuti pang tanggapin niyo na lang ang pera at umalis. Kung magpupumilit pa kayo, baka mawala pa ang 20 milyong iyan. Napakabait ni Kuya Wu. Ako nagkakamali na ikukumpara siya kay Ye Junhan. Ang tanga-tanga ko talaga. Kaya kong buhayin ang sarili ko. Hindi ko kailangan ng pera niya. President Ye, napakabuti ng asawa niyo, pero di niyo pinapahalagahan. Magdudusa rin kayo balang araw. President Ye, pumirma na po ang misis. Pero tinanggihan niya ang kompensasyon. Hindi nakakapagsalita ang misis niyo. Walang kamag-anak at walang pera. Mahihirapan siyang mabuhay. Hindi ba natin siya tutulungan? Ayaw niyang tumanggap ng tulong. Ako pa ba ang magpapakumbaba sa kanya? Sino ba siya? Buisit. Bakit ako nagagalit sa pagtanggi ni Lin Ching-en? Sino ba siya? Kuya Wu, sa buong mundo, ikaw lang ang naaalala ko. Saan pa ako pupunta? Dreamland Theater. Pamilyar ang pangalang ito. Pagbalik mo sa Dijing, dalawin mo ako sa Dreamland Theater para manood ng palabas ko. Tayo na, Pinky Swear. Usapang lalaki. Dreamland Theater. Kuya Wu? Sinabihan ako ng aking guro na umawit ng bagong kanta, pero para kay Tangtang, yung unang 2 linya, hindi maganda. Ayos lang, ako na ang mag-aayos. Wow, Kuya Aw, ang talino mo talaga. Gusto ni Tangtang na bigyan ito ng bagong pangalan. Tawagin natin itong Sian Tian Yuan. Ang ganda ng pangalang yan. Kuya Awu, kapag natapos na ang musika si Tangtang, ang unang aawit nito para sa'yo. Sige, usapang lalaki yan. Kuya Awu? Kahit hindi na ako mismo ang makakanta nito para sa'yo, nangako ka sa akin na pupunta ka sa teatro na ito. Basta marinig mo lang ang kantang ito, makikita na kita ni Tangtang. Magandang araw po. Gusto ko pong mag-apply bilang lyricist dito. Anong ginagawa mo? Saan galing tong babaeng to? Umalis ka na ka dyan. Ito po ang gawa ko. Ang kulit-kulit mo, alam mo ba kung nasaan ka? Ito ang pinakamalaking kun opera theater sa kabisera. Akala mo ba ito ay dula-dulaan ng mga pipi? Umalis ka na. Ginoong Gyu. Anong nangyayari? Huwag po ninyong sisihin si Ginoong Gu. Ito yung babae. May babaeng nagdala ng isang salitang yuan para mag-audition sa teatro natin. Babae yon, nagbibiro ka ba? Umalis ka! Aalis na po kami agad. Ikaw, ang sinasabi ko. Aalis na po ako, Ginoong Gyu. Walang kwenta. At naglakas loob pang mga abala dito. Dalhin niyo siya palabas. Ginoong Gyu, ito po. Junhan, hindi ba ito ang bagong asawa mo? Hindi ko siya asawa. Si Tangtang lang ang asawa ko. Dalhin niyo ako kay Tangtang. Ate Kiao, ito ba yung kaawa-awang ito ang sumira sa mukha mo? Babanggain ko na siya ng kotse. Wag muna. Ate Kiao, ginawan ka na niya ng ganito. Ipagpapasko pa ba natin siya?
Dahil hindi lang niya sinira ang mukha ko, muntik pang mawala ang boses ko dahil sa kanya, kung hindi ko siya pahihirapan ng husto, at patayin lang ng ganito. Napakadali para sa kanya. Ayon kay Lin Fanhua, may kasintahan siya noong bata pa, si Awu. Hindi pa rin siya makalimot sa lalaking iyon. Maghanap ka ng paraan para madala mo siya sa club. Ang nasa ibaba? Alam mo na ang gagawin. Gets, talagang ikaw ang boss, Ate Kiao. Narinig kong hinahanap mo ang isang taong nagngangalang Wang Awu. Siya ba yon? Senyas, sino ka? Ano ang ginawa mo kay Awu? Babae pala. Kung ayaw mong mamatay siya, sumama ka sa akin. Kuya Awu, Tangtang. Nahanap na kita sa wakas. Kuya Awu, miss na rin kita. Tangtang. Tangtang. Ikaw. Bakit wala sa'yo? Ang pito na regalo ko sa'yo? Nagmamadali akong umuwi. Nakalimutan ko sa ibang bansa. Kuya Awu, hindi mo ako magagalitan, di ba? Hindi. Paano kita magagalitan? Junhan, hindi mo alam kung gaano kataas na ang kasanayan ni Tangtang sa Kungkwe Opera ngayon. Plano kong gawin si Tangtang na principal master ng Menghua Theater. Sa wakas, magkakasama na ulit tayong pamilya. Tangtang. Naalala mo pa ba noong bata tayo, sabay tayong nagsulat ng liriko para sa Qian Jinkyu? Gusto ko ulit marinig na kantahin mo yon. Pwede ba? Ang 1,000 gold for. Matagal na akong hindi nagsasanay. Medyo naninikit na ang mga daliri ko. Kuya Awu, Ang tagal ko nang hindi nagsasanay. medyo naninikit na. Kantahan kita ng Peony Pavilion, gusto mo? Ang kantang yon, hindi 1,000 gold fur ang pamagat niyan. Hindi ikaw si Tangtang. Sabihin mo, sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob na magpanggap bilang siya? Kuya Awu. Umalis ka! Junhan, may hindi ka ba naiintindihan? Si Tangtang mismo ang gumawa ng pangalang niyo. Makakalimutan ba niya yon? Alisin niyo itong peke. Sa loob ng 3 araw, gusto kong malaman kung sino ang nasa likod nito. Ito yung babae, may daladalang kanta na may yuan sa pamagat. Nawag doon? Dedikasyon sa langit. Baka. Sandali lang. Sir, ayos ka lang ba? Si Ginoong Juan ng Wanjin Group nakipag-set ng meeting sa Excuse Club para sa negosyo. Pupunta ka pa ba? Boss, ang ganda ng itsura ng batang to. Mamayang gabi, tiyak na mabebenta to ng mahal. Halika rito. Aking mutya. Ang tapang mong kagatin ako. Mutya, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ang babaeng napapadpad dito, kusa man o hindi kusa, kung hindi madaanan ng daan-daang beses, hindi makakaalis ng buhay. Huy, matapang ka pala. Sige, yung batang si Wang Awu, ibuwis niya ang buhay niya. Binibigyan kita ng 2 pagpipilian. Makinig ka ng mabuti at bayaran mo ang utang ng batang yon, o kaya
Ibuwis niya ang buhay niya. Pumili ka. May dala akong napakagandang babae ngayon. Papasukin ko na. Siya. Ano pang hinihintay mo? Ano pang hinihintay mo? Maglingkod ka na. Honey, nakalimutan mo na ba ang lahat ng itinuro ko sa'yo? Saan ka pupunta? Honey, kung ayaw mong mamatay ang kasintahan mo, sumunod ka lang ng maayos. Ano pang hinihintay mo? Bilisan mo. Akala ko, napakadalisay mo. Pero may plano ka na pala, no? Lin Kingen, mas masarap ba ang perang kinikita sa pagtulog sa mga lalaki? Bakit Yezong? Magkakilala kayo? Inalagaan mo siya? Isang hamak, nakatulong lang. Karapat-dapat ba siyang humiga sa kama ko? Hindi ba't naparito ka para uminom kasama ko? Halika rito. Sanay na sanay ka na, no? Inumin mo ito para sa akin. Inumin mo. Anong problema? Kulang ba ang binabayad ko? Hindi ba't gusto mong kumita ng pera sa ganitong paraan? Hubarin mo ang suot mong damit. Lahat ng perang ito ay sayo. Hubarin mo. Honey, hindi mo pa ba naririnig? Malaking karangalan na pinahubaran ka ni Yezong. Bakit hindi mo pa gawin? Huwag mong kalimutan ang napag-usapan natin. Hubarin mo na, ganda. Kuya Awu, para mailigtas ka? Wala akong ibang pagpipilian. Anong hinihintay mo? Ituloy mo, hubarin mo. Anong problema mo? Ang ganda mo'y galing sa pagbebenta. Nagpapakaputi ka pa? Ayaw mong maghubad? Sige, ako na ang maghuhubad para sa'yo. Sinong nag-utos sa'yo na hawakan siya? Hindi, Bosye. Tinuturuan ko lang siya para sa'yo. Tumahimik ka. Itong babaeng ito. Palayasin niyo sa Xius Club. Opo, opo, opo. Hoy, Bosye. Huwag kang umalis. Hintayin mo lang. Nasa harap ko na ang gandang ito. Di ko pa maaangkin. Nakakabaliw talaga. Kung gusto mo, Boss Juan, dalhin mo na lang siya. Magsaya ka. Ano? Nagulat ka ba nang makita mo ako? Ang mukha kong ito ay dahil sa'yo. Lin Ching-en, gagawin kitang mas masahol pa sa patay. Boss Juan, kakatanggap ko lang ng tawag mula kay Boss Ye. Boss Ye? Ibibigay ko sa iyo ang magandang ito. Magsaya ka ng husto. Yan ang hinihintay kong sabihin mo. Ang ganda-ganda. Kuya mo ngayong gabi. Aalagaan kang mabuti. Alis na tayo. Ate Kiao,
Si Ye Junhan ay kakatapos lang mag-utos na huwag siyang galawin. Mas mabuting wag na lang tayong sumuway sa kanya. Dahil sa isang pipi, ginawan ako ni Ye Junhan ng ganito. Kahit sa ganitong sitwasyon, pinoprotektahan pa rin niya siya. Samantalang ako, sa puso niya, hindi man lang katumbas ng isang aso. Naglagay na ako ng kamera sa kwarto ni Boss Juan. Bukas ng umaga, ang balita tungkol sa iskandalo ng misis ng Ye family ay magiging headline na. Sa palagay mo, magkano kaya ang malulugi ng Ye Group? Ate Kiao, ang galing, ang talino talaga. Ye Yunhan. Iyan ang kapalit ng pagtataksil mo sa akin. Ginong Ye, ang asawa. Huwag mo nang intindihin yan. Gusto niyang maging cute. Hayaan mo siya. Lynching in. Akala ko may dahilan ka. Nakakatawa talaga. Kung makakapagsalita ka pa ng 2 beses, mas maganda. Sayang naman. Babae ka lang. Haha. Humarap ka sa akin. Ayaw mo ng mabuting pakikitungo. Gusto mo ng masama. Sasabihin ko sa'yo, ibinigay ka mismo sa akin ni Ginoong Ye. Kahit magwala ka? Wala nang makakapagligtas sa'yo. Halika baby. Halika. Ngayon ay ipapakita ko sa'yo ang aking kapangyarihan. Hulihin niyo ang babaeng yon. Sa whistle na ibinigay ko kay Tangtang, may T-shaped mark. Hanapin mo gamit ang clue na to. At isa pa, walang dapat makaalam na ikatlong partido. Baka may magpanggap. Naiintindihan ko. Si Lin Ching-en pala ang hinahanap mo. Mas lalong magiging kawili-wili ito. Oy, narinig mo ba? Yung bagong dating, di marunong magsalita, ayaw sumunod kay Boss Juan. Dinala sa re-education hall sa 34th floor. Halos mamatay sa bugbog. Ganun na nga ang kalagayan niya. Naglalaro pa rin ng whistle niya na may T-shaped mark. Kawawa naman. Pumunta ka agad sa 34th floor. Hanapin mo si Lin Ching-en para sa akin. Ang babaeng ito ay nangahas pang saktan ang aking panauhin. Ngayon din, papatayin kita. Pakiusap. Pakawalan mo si Kuya Ewu. Tingnan ninyo, nakikiusap sa akin ang babaeng ito na pakawalan ng kanyang kasintahan. Haha, ang cute-cute mo talaga. Ako si Kuya Iwo sa video mo. Yamang ganito kalalim ang pagtingin mo sa akin. Mamaya, alagaan mo kaming mabuti. Ang cute nangahas ka pang lumaban. Ipapaalala ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng hindi ka na makahingi ng kamatayan. Ano pang hinihintay ninyo? Ngayon, magpapakasaya tayo. Nais mo pang tumakbo? Haha, ang kutis ng cute ay napakaganda at malambot. Ngayon, hayaan mong masarapan ako. Kuya Ewu pa umanhin. Hindi ko na talaga kaya. Tayo,
Sa susunod na buhay na lang tayo magkita. Lynchingen. Lynchingen. Ang tanga-tanga mo naman? Sino ang nagpahintulot sa iyong mamatay? Damn it. Ginoong Ye, gusto ko lang turuan ng leksyon ang babaeng ito. Mga haskang sakta ng asawa ko, si Ye Junhan? Ilang buhay ba ang meron ka? Aasawa? Isang batang babae lang naman siya, diba? At mangahas ka pang magsalita ng hindi maganda tungkol kay Ginang? Dalhin ninyo sila. Kastiguhin ninyo. Hindi. Ginoong Ye, nagkamali ako. Ako ang nagkamali. Patawarin mo ako. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Oo. Si Kiao Yaru ang nag-utos sa akin na gawin ito. Siya ang nag-utos sa akin. Kiao Yaru. Siya nga. Sabi niya, isang babae lang ang ginang at nanliligaw pa sa'yo. Kaya ako. Nandoon siya sa kwartong iyon. Siya ang tunay na may sala. Junhan. Anong ginagawa mo rito? Ako na ang bahala kay Kiao Yaru. Narinig kong may nangyari kay Ginang Ye. Pumunta ako para tingnan kung may maitutulong ako. Mukhang napakahina ni Ginang Ye. Dali, dalhin mo na siya sa ospital. Lynchingen. Ipakulong ninyo ang mga yan. Boss Ye. Awa naman, Boss Ye. Lumabas ka na. Huwag kang magtago. Ginoong Gu, salamat sa pagligtas sa buhay ko. Paano kita mapapasalamatan? May nawalang bagay si Ginang Ye. Nasa iyo ba? Ito ba ang tinutukoy mo? Ibigay mo sa akin. Huwag kang kikilos. Kiao Yaru. Huwag kang magpakapal. Ibigay mo sa akin ang bagay. Ibabalik mo ba ito kay Lin Ching-en? O ibibigay mo ito sa taong nagngangalang Shinshin para magpanggap siyang si Lin Ching-en, ang tunay mong kapatid? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Ginoong Gu, huwag ka nang magkunwari. Alam ko ang galit mo sa pamilya Gu nang iwanan nila ang teatro sa kapatid mong babae at ang pagpapalaki mo ng palihim ng isang tau-tauhan. Matagal ko nang alam yan. Hindi ka magtatagumpay kung wala ito. Mukhang may malaki ka ring baraha. Kung ganon, magtulungan na tayo. Kanya-kanya tayong kailangan. Kapag nagtagumpay tayo, hindi lang ang teatro, kundi ang buong Ye Group ay magiging sayo. Si Ye Junhan lang ang gusto ko. Kuya Wu, Gising na po kayo, Ginang Ye. Kumusta po ang pakiramdam ninyo? salamat. Nakakapagsalita na ako. Lahat po ito ay dahil kay Ginoong Ye. Hindi po ninyo alam, para lang po sa inyong pagpapagaling. Hinanap pa ni Ginoong Ye si Dr. Hua, na matagal nang nagretiro. Sabi nga, nagmakaawa pa si Ginoong Ye sa kanya ng magdamag. Nagmakaawa siya para sa akin? Ginoong Ye. Ako, tayo. Hindi ba't diborsiyado na tayo? Bakit mo? Bakit mo pa ako tinutulungan? Ang usapin ng diborsyo, dibor. Huwag muna nating pag-usapan. Kakagaling mo lang sa sakit? Kailangan mo pang magpagaling. Ano? Masyadong mapait? Kain ka ng candy? Gusto mo ba?
Ang pait ng gamot, Kuya Wu. Kain ka ng tsokolate, Tangtang. Pagkatapos kumain nito, hindi na mapait. Dapat kumain din si Kuya Wu. Oh, sabi ng doktor, kailangan ko pang magpa-check up. Alis muna ako. Ano bang nangyayari sa akin? Bakit hindi ko mapigilan na makita siya bilang si Tangtang? Ginoong Ye, Ano yon? ito po ang mga damit na naiwan ni Ginang. Itatabi pa po ba natin? Xian Tian Yuan. Tangtang. Siya talaga si Tangtang. Isingin pag-ibig sa mahabang gabi. Malalim at malayo ang pag-ibig, huwag kalimutan. Kuya Ao, hindi rin kita malilimutan, Tangtang. Ito ang Xian Tian Yuan. Ang ganda ng boses at tindig. Talagang napakagaling. Pero parang ang awiting ito ay iba sa narinig ko dati. Tama, lalo na ang unang 2 linya. Iba ang mga salita, mali ang kinanta mo, Day. Hindi siya nagkamali sa pagkanta. Sabihin mo sa akin, Ye Junhan, Sino ang nagbago ng mga titik na ito para sa iyo? Isang maliit na batang lalaki ba? noong bata pa ako, may isa akong kuya na napakalapit sa akin. May ilang linya na hindi ko gusto, kaya binago niya ang mga iyon para sa akin. Yung kuya mo. Anong pangalan niya? Sabihin mo sa akin. Siya. Yunhan. May nangyari sa Ye Corporation. Tumahimik ka! Junhan, nasira ang reputasyon ng Ye Corporation. Bumagsak ang stocks. Yung mga shareholders sa board, nagkakagulo na. Delikado na ang sitwasyon. Diretsuhin mo na? Hindi ata tama na dito pag-usapan. Umuwi ka muna, mas importante ang mga bagay sa kumpanya. Hintayin mo muna ako dito. Babalik ako kaagad. Papayagan ko si Zheng Tian na samahan ka. Ginang, umihip na ang hangin. Kukuha ako ng coat para sa inyo. Si, nasaan ang whistle ko? Ginang. Junhan, ang nangyari kay Gang. Ye Saxius Club ay kumalat na sa internet. Nawawala rin si Kiao Yaru. Ang etiketang malandi kay GNN, Ye mukhang hindi na mabubura. Sinasamantala ito ng Board of Directors. Gusto nilang ipamahagi muli ang shares. Dapat kang bumalik sa kumpanya. Alisin mo ang lahat ng kalat na ito ngayon din. Sabihin mo sa mga matatandang iyon, wala akong oras para sa kanila ngayon. Kung may mga haspang manira sa asawa ko, hindi ako mag-aatubili na buwagin ang Board of Directors. Yunhan. Buwisit, ganito pala ka-importante kay Junhan si Lin Ching-en? Baka alam na niya na si Lin Ching-en ay si Tang Tang? Natapos na kaya ni Kiao Yaru ang trabaho? Sir Ye, may masamang balita. Dinakip si Ginang. Ano ang sinasabi mo? Lola Ye, Hindi ko inakalang kilala mo ako.
Lin Ching-en, ang lakas ng loob mong gamitin ang pangalan ng pamilya Ye para gawin ang kahiyahiyang bagay na ito. Sino ang nagbigay sa iyo ng kapal ng mukha? Napilitan lang ako. Aba, sumasagot ka pa? Sampalin niyo siya. Lin Ching-en, isang probinsyana ka lang, napakapalad mong mapangasawa ang pamilya Ye. Talagang umangat ka ng husto. Pero ginawa mo pa ito. Ang pamilya Ye ay hindi kayang tiisin ang babaeng tulad mo. Pirmahan mo ang kasulatan ng diborsiyo. Bibigyan kita ng konting dignidad. Ang aming pag-aasawa ay pagitan lang namin ni Junhan. Kahit na lola ka niya, wala kang karapatang makialam. Napakasuwal ng babaeng ito. Kung ganoon ka kagustong maging Ye, sige, sumunod tayo sa batas ng pamilya. Uunahin kang paluin ng 20 beses. Tingnan natin kung matigas pa ang nguso mo. Paluin niyo siya. Ipagpatuloy ninyo ang paghagupit sa kanya. Umalis ka! Dalhin natin siya sa ospital. Bilisan mo! Junhan, ano ang balak mong gawin? Ang babaeng ito, gumawa ng kahiyahiyang bagay at ipinagtatanggol mo pa siya? Lola, siya ang aking asawa. Pinakasalan ko ng maayos. Siya ang babaeng Panginoon ng aming angkan ng Ye. Hindi lang basta babae. Hindi ko hahayaang pag-usapan mo siya ng ganyan. Pag-usapan ng ganyan? Ayaw mo talagang makipaghiwalay sa kanya, ano? Alam mo ba ang babaeng ito? Sa aming angkan ng Ye? Gaano kalaki ang ipinagkalugi? Biktima rin siya. Ako ang maghahanap ng katotohanan. Ibabalik ko ang mabuting pangalan ng angkan ng Ye tungkol sa paghihiwalay na sinasabi ninyo. Hindi ako papayag. Huwag kang mag-alala. Hindi kita iiwan. Lola! Lola, huminahon po kayo. Nandito na ang lahat ng ebidensya. Ano pa bang kailangang imbestigahan? Ayaw mong makipaghiwalay, ano? Ang natitirang mga hagupit, ibuhos ninyo lahat sa babaeng ito. Paghiwalayin ninyo silang dalawa, paghiwalayin. Tumigil kayong lahat. Ako ang asawa ni Lin Ching-en. Ako ang hindi naging mabuting asawa, hindi ko siya naprotektahan ng maayos. Kung may parusang dapat tanggapin, ako ang parusahan. Ako ang tatanggap ng natitirang hagupit. Nakakagalit ka talaga. Para lang sa isang babaeng ganito, ginawa mo ang lahat hanggang sa puntong ito? Nawawala na talaga ang isip mo. Ipagpatuloy ang paghagupit. Tumigil na kayo! Tumigil na! Aray? Paumanhin. Tayo na. Uuwi na tayo? Lin Ching-en, kailangan gumising ka. Hindi ko pa naririnig ang sagot mo. Ikaw nga ba talaga si Tangtang? Hindi ko inakalang si Ye Junhan dahil sa'yo ay maglalakas loob pang sumuway sa matandang ginang Ye. Ayos lang. Tapos na ang plano. Ang pagkakakilanlan ni Tangtang, hindi mo na makukuha kailanman. Yunhan, samahan kita, gamutin natin ang mga sugat mo. May nag-aalaga kay ginang Ye dito. Ingasabi si masama sa mahabang gabi. Ito ang pag-aalay sa tadhana. Si Tangtang. Ito ang pag-iisip sa mahal sa mahabang gabi. Malalim ang pag-ibig, malayo man, huwag kalimutan. Tangtang. Tangtang. Ikaw pala. Paano mo nalaman ang awiting ito? Sino ang nagturo sa'yo? May masamang tao. Kuya Awu, tulungan mo ako. Ang pito na ito. Binibining Tangtang. Binibining Tangtang. Bakit ka naman kasi tumatakas ng ganyan? Tangtang. Anong tawag mo sa kanya kanina? Tangtang. Oo nga, ito ang Chinese name ni Miss Tangtang. Noong bata pa siya, nasugatan siya sa pagsabog. Kaya dinala siya sa ibang bansa para magpagamot. Bumalik lang siya ngayong taon.
para hanapin yung nagbigay sa kanya ng 7 noong bata siya. 7. Nawala ang 7 ko. Wala ang 7. Hindi na ako kakausapin ni Kuya Awu. Nasaan na ang 7 ko? Miss Tangtang, nandito ang 7. Nakalimutan mo, ikaw ang tumawag para ipadala ko ito mula sa ibang bansa. 7. Kuya Awu. Hahaha. Hindi. Kung siya nga si Tangtang, bakit hindi niya alam ang Xian Tianyuan noon? At bakit naman alam ni Lin Qing'en ang awiting iyon? Dahil si Tangtang, dahil sa pinsalang nakuha niya noong bata, ay may intermittent amnesia. Minsan, bigla na lang niyang nakakalimutan ang mga nakaraan. Ikaw ba ang hinahanap ni Miss Tangtang? Dahil sa'yo, napakaraming hirap na dinanas ni Miss Tangtang. At ngayon, pinagdududahan mo pa siya? Noong umalis ka, ito ang nakita ko sa bag ni Tangtang. Sa palagay ko, hindi sinasadya ni Mrs. Ye na makatagpo ng draft paper na ito. Ikaw? Ikaw ba talaga si Tangtang? Paano ka naging ganito? Miss Tangtang, noong araw na pumunta siya sa Xius Club para hanapin ka, kinahasa siya ng isang grupo ng mga lalaki. Nang magkamalay siya, hindi niya matanggap ang nangyari, kaya siya naging ganito. Baka hindi na siya gumaling habang buhay. May masasamang tao. Huwag mo akong hawakan. Kuya Awu, tulungan mo ako. Tangtang. Pasensya na, ako ang may kasalanan sa'yo. Ako ang may kasalanan. Tangtang. Mula ngayon, sisiguraduhin kong protektado ka. Sigurado ka bang gagawin mo ito? Hindi na mababawi ang epekto ng gamot na ito. Basta tuluyan na siyang maging tanga at ma-brainwash natin siya. Tapos dagdagan pa ng pagpapatunay mula sa'yo, ang kanyang tunay na kuya, tiyak na paniniwalaan ni Ye Junhan ang pagkakakilanlan niya. At magkakaroon siya ng malaking pagsisisi. Huwag kang mag-alala, hindi masasayang. Ang resulta ng maraming taon mong paghihirap. Ye Junhan, Lin Qing'en. Sa pagkakataong ito, ako mismo ang maghahatid sa inyo sa impyerno para mawala ang galit at hinanakit ko. Mahilig din si Ye Junhan manood ng opera. Kapag ako na ang nasa entablado, siguro pupunta siya para suportahan ako. Ginang, bakit ka umalis sa ospital? Okay na ako, wala nang problema. Kumusta si Ye Junhan? May dala akong gamot, bisitahin ko siya. Papasok na muna ako. Ginang, Ye Junhan. Sino siya? Bakit may ibang babae sa bahay natin? Ginang Ye, oras na para uminom ng gamot. Ginang Ye. Masamang babae siya. Masamang babae. Paalisin mo siya. Dalhin mo muna siya para uminom ng gamot. Aakyat ako mamaya para samahan siya. Ye Junhan, hindi ba dapat magbigay ka ng paliwanag sa akin? Yung kanina? Lin Qing'en. Hiwalayan na tayo. Ikaw, ano ang sinabi mo? Ang bayad pinsala sa diborsyo. Kung hindi ka kontento, pwede pa itong dagdagan ng iba pang bagay. Dahil ba sa babaeng iyon kanina? Siya ang tunay kong mahal. Wala nang puwang para sa iyo sa puso ko. Tayong dalawa, maghiwalay na lang tayong maayos. Kaya, noong nasa pamilya Ye ka, Siya ang tunay kong asawa. Siya ang bunsong ginang ng pamilya Ye. na nagsalita para sa akin, na tumanggap ng parusa para sa akin. Ang lahat ng iyon, pakitang tao lang ba? Ye Junhan, bakit mo ako nilinlang? Kahit minsan man lang ba, itinuring mo akong iyong asawa? Niloloko lang kita? Ang mga sinabi ko ay para lang pangalagaan ang reputasyon ng pamilya Ye. Ikaw lang ang nag-akala. Lin Qing'en, I-M-N. I
Regalo ka lang sa negosyo. Naiintindihan ko na. Magdiborsyo na tayo. Sa lalong madaling panahon. Ayos ka lang ba? Sandali. Hindi mo pa sinasabi sa akin kung sino ang nag-ayos ng script para sa iyo noon. Siya ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Wala kang karapatang malaman. Huwag kang mag-alala. Ililipat ko ang lahat ng gamit ko ng maayos. Hindi makakaabala sa bagong kasal mo. Siya ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Wala kang karapatang malaman. Ye Junhan. Hindi mo inaasahan to, di ba? Na balang araw, ako naman ang nasa tabi mo. Sabi mo? Mahal na mahal kita noon. Pero bakit ganoon ka? Hindi ka man lang nagpapahalaga? Naka? Pero okay lang. Ngayong gabi, aalagaan kita ng mabuti. Kiao Yaru. Ikaw pala? Umalis ka! Lynching yan. Tapos na ang panaginip. Ye Junhan. Anong nangyari sa'yo? Ang init-init ng katawan mo. Ye Junhan, bitawan mo ako. Wala na tayong koneksyon. Wala kang karapatang hawakan ako. Wala akong karapatan. Sino ang may karapatan? Yung lalaking nag-edit ng lyrics mo? Oo, siya ang pinakamamahal ko sa buhay. Lin Chingen. Hanggat hindi pa tayo diborsyado, sa akin ka pa rin. Naisip mo pang magkaroon ng iba? Gusto mong mamatay siya sa harap mo? Huwag kang maglakas loob. Kung gagalaw ka sa kanya, papatayin kita. Bitawan mo. Pamilyar yung pocket watch na ito. Kuya Awu, aalis na ako. Ito para sa'yo. Nandito ang litrato natin. Kuya Awu, huwag mo akong kalimutan si Tangtang. Huwag kang mag-alala. Hindi ka makakalimutan ni Awu Tangtang. Kuya Awu. Si Kuya Awu nga talaga. Palagi ka palang nasa tabi ko, Kuya Awu. Sabihin mo sa akin, sino ang nag-edit ng lyrics mo? Isang maliit na batang lalaki ba? Siya. Siyang siya.
Nakilala niya yung kanta? Kaya ganoon na lang ang pag-aalala niya sa nag-edit. Kuya Awu, nahanap na kita. Ye Junhan, Masamang tao. Masamang tao siya. Paalisin mo siya. Lin Ching-en, hindi ka welcome dito. Umalis ka na. Ye Junhan, sa iyo ba ang relong ito? Bakit nasa iyo ang gamit ko? Noong bata ka ba? Lin Ching-en, nakawin mo pa ang damit ni Ji. Alam ko na. Yung paglalagay ng gamot kagabi. Ikaw ang gumawa, di ba? Anong gamot? Anong pinagsasabi mo? Ikaw. Tiningnan ko na. Yung gamot na ininom mo, may ginawa kagabi. Sa buong Ye family. Maliban kay Lin Ching-en, sino pa ang may motibo? Siyempre ayaw niyang makipaghiwalay sa iyo, kaya gumamit siya ng ganitong mababang klaseng paraan. Hindi lang niya inasahan na pupunta ka sa kwarto ng aming young miss. Hindi ako. Makakapal pa ang mukha mong magdahilan? Dahil hindi nagtagumpay ang plano mo, sinubukan mong samantalahin na wala ang aming young miss para magnakaw ng damit at magpanggap sa kanya, di ba? Lin Ching-en. Ikaw ba ang gumawa? Halatang peke ang dahilan niya. Hindi mo ba naririnig? Kahapon ko lang unang pumasok sa bahay na ito. Saan ako kukuha ng gamot? Lin Ching-en, kahit hindi mo aminin, wala nang saysay. Yung paglalagay mo ng gamot kahapon, may nakakita talaga. Pasok ka? Huwag kang matakot sa sanggalang si Jie. Hindi siya magagawa ng anuman. Sabihin mo ang lahat ng nakita mo. Kagabi po, nakita ko si Madam. Naglagay siya ng kung ano sa gamot ni Jie. Pero siya po ang madam. Kaya hindi ko masabi. Ikaw. Lin Ching-en, anong pwedeng ipaliwanag mo? Akala mo ba sa pamamagitan ng ganitong karumal-dumal na paraan, magiging malambot na ang puso ko sa'yo? Wala akong kinalaman. Hindi ako ang gumawa. Kung hindi ikaw, sino pa? Bakit nasa iyo ang damit ko? Paano mo ipapaliwanag yan? Ye Junhan, makikinig ka ba sa paliwanag ko? Kahit isang beses, sana pinili mong maniwala sa akin. Lin Ching-en, ikaw mismo, walang hiya. Gustong mangakit kay Jie, tapos may mukha ka pang magdahilan? Mukhang alam mo talagang kulang sa talino si Binibining Tangtang. Kaya sinamantala mo, buti na lang si Ji. Si Binibining Tangtang lang ang gusto. Kung hindi, baka nagtagumpay ka nga. Masamang babae. Masamang babae. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Bakit? Bakit ang aking kuya Awu ay naging ganito? Bakit hindi niya ako nakikilala? Lin Ching-en? Dapat kang magpasalamat na hindi ikaw kagabi. Kung ikaw ang nandoon, agad kitang papanawin. Boss Ye, hindi na dapat ma-stress pa si Binibining Tangtang. Sabihin mo, ano pa ang hindi mo gusto sa kasunduan sa paghihiwalay? Pera ba o bahay? Ganito ba talaga ang tingin mo sa akin? Kung hindi, ano pa? Hindi ba't yan naman talaga ang gusto mo sa lahat ng pagsisikap mo? Lin Ching-en, kung alam ko lang na ganito kang babae, walang hiya at mapagsamantala, hindi ko dapat naawa sa'yo dahil ikaw, si Lin Ching-en. Dapat noon ka pa namatay sa Lin Family Village. Ye Junhan, paano mo nagawa? 2 beses. 2 beses akong nagdusa para sa'yo. At sa paningin mo, nararapat lang ba yon? Anong 2 beses? Anong sinabi mo? Anong ibig mong sabihin? Hindi ako marunong magsalita. Sa Lin Family Village, parang aso akong nabuhay sa loob ng mahigit 10 taon. Dahil, kanino ba yon? Tingnan mo nang mabuti ako. Talaga bang hindi mo ako nakikilala? Ikaw. Baka naman si Lin Ching-en ay nakilala na si Ye Junhan? Hindi pwede. Hindi ko hahayaang magkakilala sila. Hala! Nahimatay si Miss Tangtang. 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 Tawagan agad ang ambulansya. Yun pala, ang pag-iisip ko sa'yo sa loob ng maraming taon, sarili ko lang pala ang may gusto. Lin Ching-en, huwag kang tanga. Malamang mula pa sa simula, yung batang babae na kumanta para sa kanya, at nasugatan dahil sa kanya, ay walang halaga sa puso niya. Paano niya maaalala ang tungkol sa'yo?
Boss Ye, umalis na po ang ginang sa bahay. Siya, Pumasa po ang ginang sa unang pagsusulit sa Menghua Theater. Mayroon pa pong isang pagtatanghal sa susunod na buwan. Ito po yung tiket na ipinabigay sa inyo ng ginang noong nakaraang araw. Junhan, hindi ko alam ang bagay na ito. Ang babaeng ito, tinalikuran ka at si Tangtang. Papalisin ko siya agad. wag na. Hindi pa nagkakabisa ang kasulatan ng diborsyo. Asawa ko pa rin siya. Hayaan mo na siyang manatili. Huwag mo siyang pahirapan ng sadya. 2 beses akong nag-alay ng ilaw para sa'yo. 2 beses. Ngunit sa paningin mo, nararapat lang ba talaga yon? 2 beses. Lynching N, ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Ikaw, sino ka ba talaga? Pag-ibig sa gabi ng pag-iisa. Anong ginagawa ninyo rito? Dressing room ko ito. Lumabas kayo. Buong teatro, kay Miss Tangtang. Anong karapatan mo para paalisin kami? Anong tawag mo sa kanya kanina? Ano naman, parang pamilyar, di ba? Kung ganon, itong bagay na ito. Mas pamilyar siguro sa'yo. Pito ko yan. Bakit nasa kanya? Lynching N. Hindi mo pa ba maintindihan? Noon sa Lin Family Village, bakit nagalit si Ye Junhan dahil sa costume? Bakit siya sumiklab sa birthday banquet? Dahil lahat yon para kay Tangtang. Ganoon siya kamahal kay Tangtang. Nakakatawa. Hindi man lang niya alam na ikaw pala yung Tangtang. Tangtang. Pero kahit malaman mo na ngayon, wala ring silbi. Siya ang pinakamamahal ni Ye Junhan na Tangtang. At ikaw, mananatili lang na Lynching N na laging kinamumuhian. Hindi totoo yan. Akin yan. Ibalik mo sa akin. Ibalik mo. Huwag mong ibalik. Masamang babae. Lynching N. Ngayon, ibabaon kita ng tuluyan. Tumigil na kayo sa pagsuntukan. Tigilan nyo na yan. Tangtang. Tangtang, gising na. Tawagan ang ambulansya. Lynching N, ang sama-sama ng puso mo. Ang ginawa lang naman ni Binibining Tangtang ay isuot ang costume mo. Pero halos patayin mo siya. Wala akong ginawa sa kanya. Hindi ko siya ginawa ng masama. Kanina, napakarami naming nakakita. Lahat kami, nakita kaming itinulak mo si Binibining Tangtang. Sa tingin mo, may maniniwala pa sa kasinungalingan mo? Ye Junhan, hindi ko siya ginawa ng masama. Kinuha ko lang. Kung may mangyari man kay Tangtang, ipapabayad ko sa iyo ang buhay niya. Dalhin niyo palabas ang babaeng ito. Paumanhin po, ginang. Doktor, kumusta na ang pasyente? Wala namang malubhang nangyari sa pasyente. Pero ang balat niya, malubha ang mga hiwa, mahirap nang gumaling ng tuluyan. Ginoong, Ye. Hindi lang isang beses nagplano si Lynching N laban kay Miss Tangtang. Isang mapanira at malupit na babae siya. Dapat siyang parusahan ng husto ngayon. Kung hindi, balang araw, mapapahamak si Miss Tangtang dahil sa kanya. Ginang Ye, bagamat may kapansanan sa pag-iisip ang kapatid ko, hindi ito dahilan para paulit-ulit mong pagplanuhan siya. Kukunin ko lang ang mga bagay na talagang akin. Hindi ko naman siya tinulak. Lynching yan. Hindi bulag ang lahat ng tao. Hindi ba't nakakatawa ang kasinungalingan mo? Ye Junhan, pag-isipan mong mabuti. Bakit pagpasok mo, nakita mo agad siyang natutulak? Hindi ba't napakakumbinido ng lahat ng ito? Ikaw yon, di ba? Ikaw ang nasa likod ng lahat ng ito. Bakit mo ako binibiktima? Noong nasa Linjazay, bakit nagalit si Ye Junhan dahil sa kasuotan? At bakit siya sumiklab sa birthday party? Dahil lahat yon ay inihanda niya para kay Tangtang.
Ang nakakatawa, hindi niya alam na ikaw pala yung tangtang na yon. Hindi. Bakit mo alam ng ganoon ang mga nangyari sa Linjajay? Dati na tayong nagkita. Hindi ka doktor. Ikaw si Kiao Yaru. Anong Kiao Yaru? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Maliban kay Kiao Yaru, walang ibang tao ang maaaring ganong kaalam sa mga nangyari sa Linjajay. Lagi kang naka-face mask dahil takot kang mahalata, diba? Tanggalin mo ang face mask mo. Tanggalin mo ang face mask. Junhan, hindi tama iyon. Tanggalin. Natatakot ka? Tutulungan kita. Madam Ye, sobra ka na. Si Dr. Kiao ay nagkagayon dahil nasira ang mukha niya, kaya palagi siyang naka-face mask. Ikaw pa ang naglantad ng kanyang sugat sa harap ng lahat. Junhan, si Kiao Yaru ay sumunod sa iyo ng napakatagal. Kung si Dr. Kiao nga ay si Kiao Yaru talaga, hindi mo pa rin makikilala ang boses niya. Lin Ching-en. Anong Linja Village? Wala akong kaalam-alam diyan. Naawa lang ako kay Miss Tangtang, kaya gusto ko siyang tulungan. Lin Ching-en. Hindi pa sapat ang ginawa mong pinsala kay Miss Tangtang. Ngayon pati ba naman isang doktor tulad ko ay hindi mo palalampasin? Huwag ka nang magpanggap na kawawa. Tanggalin mo ang face mask mo. Ye Junhan, siya talaga si Kiao Yaru. Lin Ching-en, hindi ka pa ba nagsasawa sa paggulo? Ye Junhan, ang lahat ng nangyari ngayon kasama ang Linjia Village ay kanyang plano. Ginamit pa niya ang pagkatao ni Tangtang para takutin ako. Hindi mo ba ako kayang pagkatiwalaan kahit isang beses? Nababanggit mo pa si Tangtang? Sa tingin ko, ikaw talaga ang... Noong nasa Linja Village tayo, gusto mo nang palitan si Tangtang, di ba? Sinabi ko na, kung may mangyari man kay Tangtang, hindi kita patatawarin. Ako ang pumalit sa kanya. Ganon ka ba kasigurado? Na ang babaeng nakahiga sa kwartong iyon ay si Tangtang talaga? Paano nakuha tong whistle na to? Ito yung binigay mo mismo sa akin noon. Nakalimutan mo na ba? Noong 17 taon na ang nakalilipas, nang sunduin ka ng lola mo ng gabing yon. Kasama kita noon sa plaza. Takot ako sa dilim noon, kaya binigyan mo ako ng whistle na to. Sabi mo pa, kapag hinihipan ko to, lalabas ka para protektahan ako. Tangtang, kung natatakot ka, hihipan mo lang ang whistle. Darating agad si Awu para protektahan ka. Ginoong Ye, maraming daya ang babaeng to. Puro kasinungalingan ang sinasabi. Huwag kang magpapaloko sa kanya. Tama na. Magpatuloy ka. Nang gabing yon, nang mapatay ng mga taga-nayon ng nanay mo, gusto ka pa sanang sunugin ng buhay ng tatay mo. Ako yung tumakbo para saluhin ang paputok na yon para sa'yo. Tangtang. Suntukin mo siya. Aray! Awo, wala ka na bang naaalala sa mga yon? Paano ko malilimutan? Naalala ko lahat. Ikaw pala si Tangtang. Nahanap na kita sa wakas. Hindi tama. Noong nagtour noon si Tangtang kasama ng lolo niya, 7 taong gulang na siya. Imposibleng, wala siyang maalala. Kung ikaw nga si Tangtang, bakit sa loob ng napakaraming taon, hindi ka man lang nakipag-ugnayan sa pamilya Gu? Hindi ka si Tangtang. Hindi ako nagsisinungaling. Iyon ay dahil nasira ang utak ko noon. Isang buwan, bago ako mawalan ng memorya ang naaalala ko lang. Maliban kay Kuya Awu, hindi ko nga alam kung sino ako. Kuya Awu, hindi nakokopya ang memorya ng tao. Naalala mo pa ba? Noon wala kang pera pambili ng tiket sa palabas, kaya ninakaw mo ang tsokolate para lang makiusap sa akin, at nangako ako na araw-araw akong kakanta para sa'yo. Naalala ko rin na dahil sa pagbili ko ng tsokolate, nasaktan pa ako. Naalala mo ang lahat ng ito. Oo, naalala ko. Junhan, pwede namang pekeing ang memorya ng tao. Hindi ba't nawala lang ang diary mo ilang araw ang nakalipas? Nandoon ang nakasulat tungkol sa'yo at kay Tangtang. Ah, ganun pala. Ginoong Ye, nakita ko dati si Lin Ching-en. Kakaiba ang kilos niya sa dressing room. Hindi ko alam kung ano ang tinitignan niya. Malamang diary mo nga iyon? Anong diary? Wala akong alam dyan. Ginoong Ye, sa ganito kaiksing panahon, tiyak walang oras si Lin Ching-en para magtago. Ang diary na iyon, nasa bag niya iyon sigurado. Zheng Tian, kunin mo ang bag ni Lin Ching-en.
Ma'am, Ako na lang. Ano ito? Junhan, diary mo. Lynching N, walang ipapaliwanag. Hindi ko ito kilala. Hindi ko nakita ang diary mo. Pinagbintangan nila ako. Ginang Ye, dapat may patunay ang sinasabi mo. Ang bag mo, hindi namin ito ginalaw. Lynching N. Plano mo lahat ito, di ba? Una, pinigil mo si Ginoong Ye. Tapos, sinubukan mong patayin si Tangtang. Kung namatay nga si Tangtang ngayon, makakakuha ka ng pwesto niya. Ikaw, Lynching N, sinadya mong lumapit kay Tangtang. Hindi ko inaasahan. Totoo ba ang sinasabi mo? ako talaga si Tangtang. Hindi ba? Nakalimutan mo na ba ang Xian Tianyuan? Nasa ospital ka. Narinig mo mismo akong kumanta. Xian Tian Yuan, Ito ang pag-ibig sa mahabang gabi. Malalim at malayong pag-ibig. Huwag kalimutan ang pag-ibig. Ito ang sinulat mo para sa akin. Sinabi mo rin, sasamahan mo ako sa pagtanda. Nakalimutan mo na ba ang lahat ng ito? Kuya Awu, ano ang ibig sabihin ng dalawang pangungusap na ito? Ang ibig sabihin nito ay hindi malilimutan ni Awu si Tangtang. Pagkatapos ng napakatagal na panahon, si Tangtang ay magiging lola na. Hindi rin ba malilimutan ni Kuya Awu si Tangtang? Hindi naman, dahil sasamahan ni Awu si Tangtang sa pagtanda. Xian Tian Yuan. Hindi ko isinulat sa diary. Paano mo nalaman? Junhan, magaling magsalita ang babaeng ito. Huwag kang magpapaloko sa kanya. Ito ang DNA report ko at ni Tangtang. Maaaring magsinungaling ang tao, pero hindi ang teknolohiya. Ang nasa kwarto ng pasyente ang tunay kong kapatid na babae. Lynching N. Ikaw ang gumawa noon. Ninakaw mo ang manuskrito ni Miss Tangtang. Kaya't hinanap niya ito sa Xius Club at nakasalubong ng mga tambay. Kaya nagkaganito si Miss Tangtang ngayon. Ikaw ang may kasalanan. Hindi ko ninakaw ang manuskrito. Akin talaga iyon. Ye Junhan, maniwala ka sa akin, pwede ba? Talagang... Tama na. Lynching N. Ayokong makinig pa sa mga palusot mong walang kwenta. Ye, Junhan. Sumasakit ang tiyan ko. Aray. Huwag mong isipin na dahil nagpapanggap kang kawawa, papatawarin kita ngayon. Sa ginawa mo pa lang kay Tangtang, pwedeng-pwede kitang ipakulong habang buhay. Boss Ye. Dadalawin daw ni Lola si Tangtang. Sunduin muna natin si Lola. Huwag kang mag-alala kay Tangtang. Nandito naman ang tunay niyang kuya. Hindi ko hahayaang saktan siya muli ng sino man. Ibigay mo sa kanya ang kasunduan sa diborsyo. Paalisin mo siya. Umalis ka! Ye Junhan. Bakit hindi mo man lang ako pinaniniwalaan kahit isang beses? Sa wakas, nawalan na ng pag-asa si Ye Junhan kay Lin Chingen at tuluyan silang nagdiborsyo. Ang plano natin ay malapit ng magtagumpay. Pero ang babaeng iyon na si Lynching N kailangang... Pero ang babaeng iyon na si Lynching N kailangang mamatay. Sandali. Naghiwalay na sila. Basta't pakasalan niya ulit ang tangang iyon. Makukuha na natin ang gusto natin. Bakit pa tayo maghahanap ng gulo? Hindi. Dapat mamatay si Lynching N. Kailangan siyang mamatay para mabaon ng lihim na siya si Tangtang. Para walang problema sa hinaharap. Talagang mapagbalak ang mga babae. Ang laki ng apog ninyong dalawa. Ginang, mali ang narinig ninyo kanina. Tumahimik ka. Hindi pa naman ako bingi. Hindi ko inakala na ang aming pamilyang Ye ay nagkaroon ng dalawang magnanakaw. Zheng Tian, tawagan mo ang pulis.
Hayop ka. Nababaliw ka na ba? Kung hindi sila mamamatay, tayo ang mamamatay. Naku, may isang nakatakas. Kung ganoon kataas ang talon mo, mamamatay ka o magiging lumpo ka. Magpapadala na ako ng mga tao para hanapin siya. Dali, ayusin mo na ang bangkay ng matanda. Matandang babae. Bigla kong napagtanto. Mas kapaki-pakinabang ka pala kapag patay ka na. Ginang Ye, lumabas na ang resulta ng check-up mo. Maligayang bati, magiging nanay ka na. Buntis ako. 1 buwan pa lang ang bata, pinakadelikado ang yugtong ito. Kailangan mong maging maingat. Nagdadalang tao ako sa anak ni Ye Junhan. Talagang mapaglaro ang tadhana. Huwag kang matakot, baby. Hindi kita ipapaaborsyon. Kahit na mag-isa lang ang nanay mo, tiyak na iluluwal ka niya ng ligtas sa mundong ito. Lola. Aray! Saklolo! May pumatay! Pinatay ni Lynching N ang lola. Lola, gising ka! Lola! Doktor! Tawagin ng doktor! Lola! Malungkot na pangyayari. Ikaw. Ikaw ang pumatay sa lola ko. Bakit mo ginawa ito? Hindi ako. Dahil lang ba sa dati niyang pagpapahirap sa'yo? Hindi ako. Hindi ako pumatay ng tao. Talagang hindi ako. Lynching N, may dugo pa ng matandang babae sa kamay mo. Ikaw din ang may hawak ng kutsilyo kanina, di ba? Huwag ka nang magdahilan pa. Baka lalong lumala ang sitwasyon. Gusto ko lang siyang tulungang tumayo. Na-frame ako. Ye Junhan, maniwala ka sa akin. Wala akong ginawa. Ginoong Yi, sa tingin ko, si Lynching N ay hindi maniniwala hanggat hindi niya nakikita ang ebidensya. Kinuha ko ang CCTV footage ng ospital. Mapapatunayan nito na siya ang pumatay sa matandang babae. Mamatay ka na, matandang babae. Hindi yon ang boses ko. Ako, na-frame ako. Ikaw ang nag-frame sa akin. Ye Junhan, talagang wala akong ginawa. Umalis ka. Lynching N, bulag talaga ako. Pinapasok kita sa pamilya Ye. Ang iyong kasamaan ay minana mo sa mga taga-Lin Family Village. Pagbabayaran mo ang buhay ng isa sa buhay mo. Ikulong siya. Dalhin siya palabas. Ye Junhan, hindi mo ako pwedeng ganyanin. Umalis ka. Dalhin siya palabas. Ginoong Ye, mahabag po kayo. Si Ginang Ye ay buntis. Maawa ka naman. Buntis po si Mrs. Ye. Lynching N, ano na namang kalokohan ang gagawin mo? Akala mo ba maniniwala pa ako sa mga kasinungalingan mong yan? Sir Ye, buntis po talaga si Mrs. Ye. Mr. Ye, kahit na totoong buntis siya, hindi naman siguradong sayo ang batang yon. Sa tingin ko, nagpapanggap lang yan para makaligtas. Huwag kang magpapaloko sa kanya. Imposible. Hindi kita ginanoon kailanman. Yung lalaking napakahalaga sa'yo. Sa kanya kaya galing ang batang ito? Ye Junhan, hayop ka. Anak, anong nangyari nung gabing yon? Wala ka talagang naaalala? Pitawan mo ako. Bakit ba? Laging yung ibang tao ang pinaniniwalaan mo? Ako, hindi mo kayang pagkatiwalaan? Maaari kang maging malupit, maaaring wala kang pakialam,
Pero pati ba ang sarili mong anak, kayang-kaya mong balewalain? Mr. Ye. Tiyak na binayaran ni Lin Chingen ang nurse na ito. Ginagawa lang niya yon para makawala. Mr. Ye, huwag mong kalimutan. Ang kasama mo nung gabing yon ay si Miss Tangtang. Umalis ka! Sir Ye, ang isang ina, kahit para sa kanyang anak, hindi gagawa ng pagpatay. Kailangan mong imbestigahan itong mabuti. Huwag mong pagbintangan si Mrs. Ye. Ipatawag ang doktor? Gusto kong malaman kung sino talaga ang nagsisinungaling. Ipatawag mo ang doktor. Gusto kong malaman kung sino talaga ang nagsisinungaling. Ano ang nangyari? Buntis nga po si Ginang Ye. Dr. Huang, may sasabihin ka ba? Sabihin mo ng diretsyo, huwag kang matakot. Bagamat buntis, sige nang Ye. Ang kanyang pagbubuntis ay hindi 1 buwan, kundi 2 buwan. Ano ang sinasabi mo? 1 buwan lang talaga ang pagbubuntis ko. Nagsisinungaling ka. Ginang Ye, huwag ka nang magdahilan pa. Binayaran mo si Dr. Hua para baguhin ang resulta ng pregnancy test. Hindi mo ito maitatago. Ebidensya ang perang ito. Hindi ganoon. Wala akong... Umalis ka. Lin Chingen. Ang galing mo talagang umarte. Muntik na naman akong maloko mo. Ako. Buntis talaga ako. 1 buwan lang talaga ang pagbubuntis ko. Bakit hindi ka naniniwala sa akin? Maniniwala sa iyo? Para ipanganak mo ang batang iyan at agawin ang yaman ng pamilya Ye? Pinatay mo ang matandang ginang para lang matanggal ang hadlang. Alis. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Gusto mo lang ipanganak ang batang ito? Di ba? Pagbibigyan kita. Ngayon din, ipapadala ko siya sa impyerno. Wag! Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Hindi ko papayagang saktan mo ang anak ko. Bitawan! Anak ko. Ye Yunhan. Pakiusap. Iligtas mo ang anak ko. Ginoong Ye, gising na si Miss Tangtang. Huwag mo nang intindihin siya. Gusto lang ng babaeng ito na samantalahin ang huling pagkakataon para makabawi. Ye Yunhan. Nakikiusap ako sa inyo. Ang babaeng ito, dalhin niyo agad sa bilangguan. Tang-tang, kung natatakot ka, hihipan mo lang ang whistling. Awu ay tiyak na agad na pupunta para protektahan ka. Ang presidente ng Grupo Ye. Si Ji Ye Junhan ay magpapakasal ngayong araw. Ang mga tycoon mula sa iba't ibang sektor ng Dijing ay nagtipon-tipon upang batiin si Presidente Ye sa kanyang bagong kasal. Yun pala, ngayong araw ang kasalan mo pala. Kaya, hanggang sa aking kamatayan, ay regalo mo sa iyong bagong kasal? Kailan isasagawa ang parusa sa babaeng iyon? Ngayong tanghali, 12:00. Ji Ye. Nais mo bang pakasalan si Ging? Tangtang bilang iyong asawa? Ibigin at alagaan siya habang buhay. Ako talaga si Tangtang. Hindi mo na ba naalala ang Xian Tian Yuan? Sasamahan mo akong tumanda ng dahan-dahan. Lahat ba ng ito ay nakalimutan mo na? Ako. Boss Ye, hindi siya si Tangtang. Nadaya ka. Ano ang sinasabi mo? Lahat ng ito, sila ang may pakana ng lahat ng ito. Si Lin Chingen ang tunay na Tangtang. Du! Ang matandang ginang ay pinatay din nila. Zheng Tian,
Ninakaw mo ang mga lihim ng Ye Group? Tumakas ka dahil sa takot? Tapos naglakas loob ka pang bumalik? Hulihin niyo siya. Tumahimik ka. Magpatuloy ka. Boss Ye, ang matandang ginang ay nakasagip sa kanilang plano, kaya nila pinatay. Nakuhanan ko ng video noon. Hindi ito totoo. Peke ang videong ito. Bossy, Aaminin ko? ginawa ko lang ito dahil pinilit niya ako na lokohin ka. Biyuda ng mga Ye, ang dinadalang bata ay talagang sayo. Ano naman kung oo? Huli na ang lahat. Nagulat ka ba sa mukha kong ito? Kiao, Yaru. Tama? Lahat ng ito ay plano ko. Kung hindi ka sana ganoon katanga, hindi magiging ganito kasimple ang plano ko. Ye Junhan, noong una, si Lin Ching-en ay ilang beses nang nagmakaawa sa'yo. Pero naniniwala ka ba sa kanya? Ikaw mismo ang pumatay sa minamahal mo. Tiyak na si Kiao Yaru yan. Hindi mo ba ako kayang pagkatiwalaan kahit isang beses? Hindi ako pumatay. Hindi talaga ako. Bakit ba? Palagi kang naniniwala sa sinasabi ng ibang tao at ayaw mo akong paniwalaan. Maari kang maging mabagsik, maari mong hindi pansinin. Pero ang sarili mong anak ay hindi mo rin ba pahahalagahan? Ye Junhan. Para makapag-asawa ng isang kaibig-ibig, ano ang pakiramdam ng pagpatay sa sariling minamahal? Kamusta? Utang mo sa akin ang lahat ng ito. Tangang-tanga. Tanga. Pigilan niyo ang firing squad. Bilisan niyo. Boss Ye. Naaksidente ang prison van sa Wang Village. Ang ginang. Lin Ching-en. Huwag kang lumapit. Lin Ching-en. Wag. Tangtang. Hindi ako lalapit. Ilapag mo ang sulo. Sa wakas, naniwala ka na ako si Tangtang. Ye Yunhan. Huli na. Tangtang. Nagkamali ako. Mali talaga ako ng lubusan. Pakiusap. Huwag mong saktan ang sarili mo. Bigyan mo ako ng pagkakataong magbayad puri. Nang sabihin ko na si Kiao Yaru ang gumawa sa akin. Naniwala ka ba? Nang sabihin kong hindi ko pinatay ang matandang ginang. Naniwala ka ba? Patungkol sa anak natin. Naniwala ka ba? Pasensya na. Nagkamali ako. Mali talaga ako ng lubusan. Mali tayong dalawa. Ang ritual ng paglalagay ng parol noong 17 taon na ang nakalipas. Hindi dapat ako nakaligtas. Wag. Tangtang. Ako ang dapat mamatay. Huwag mong saktan ang sarili mo. Kingen, naalala mo pa ba? Nangako ako sa iyo. Naaawit ako ng opera para sa iyo araw-araw. Ngayon, talagang magsisinungaling na sa iyo si Tangtang. Wag. Tangtang. 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 Wag. Tangtang. Manager Kiao Yaru sa Gujia Yuan, nakasentensya na. Lahat ay parusang kamatayan. Manager, Alis ka rin. ako ngayon ay isang taong walang silbi. Kahit manatili ako, wala rin akong maitutulong sa inyo. Umalis ka na. Lahat, umalis na kayo. Si Tangtang ay takot sa mga estranghero. Umalis na kayo. Magiging maginhawa na si Tangtang.
Tangtang, nakabalik ka na. Manager, mali ang nakikita mo. Nasaan si Tangtang? Kanina, nandoon si Tangtang. Manager, Binibining Tangtang. isang buwan ng patay. Kayong nag-ayos ng kanyang bangkay. Nakalimutan na ba ninyo? Hindi patay si Tangtang. Kanina pa nagsasalita si Tangtang. Sabi niya, kakantahan niya ako. Hindi patay si Tangtang. Binibini, nabili na ang tiket para sa pag-alis ng bansa ngayong gabi. Nais pa ba ninyong manatili dito ng sandali? Hindi na kailangan. Umalis na tayo. Tayo na. Malayo.